Gagawa tayo ng pasulbot. Malamig at umuulan ba sa inyo ay nako, perfect na pang merienda ang pasulbot. Or pwedeng tawagin na palitaw sa latik. Isa to sa pinakamadali at napakamalinamnam na merienda. Bibilugin lang natin ang malagkit na bigas at gagawa tayo ng latik sauce. Ayan, so bago natin gawin yung ating pasulbot at ang ating latik na sauce or yung ating coconut sauce ay gawin natin yung ating sago. So lulutuin na muna natin yung sago. So lutuin na natin yung ating sago until maging translucent ito. Takpan natin ito, pero habang nakasalang ito ay dapat mo siyang halu-haluin para hindi dumikit sa ilalim. So lulutuin natin ito for mga about 30 minutes. After 30 minutes, patayin ang apoy at hayaan itong nakatakip for another 30 minutes. Okay, para sa dough natin ay gagamit tayo ng glutinous rice na flour. Lagay natin lahat dito sa ating bowl. Ayan. Next naman ay lagyan natin ng tubig. So, meron ako ditong 2 cups ng water, pero hindi ko na muna siya ibubuhos lahat. Pakonti-konti na muna yung paglagay ng ating tubig para hindi tayo magsobra dahil mas madaling habulin ang kulang kaysa sobra. Mix natin yan. So, mapapansin nyo naman yan sa texture kung kulang pa or sobra yung tubig. Ayan. Okay. So, lagyan pa natin ng tubig. And then, mix natin yan. Ayan, so gamit tayo na ating kamay para mas madali yung ating pag-mix. And maganda kung may hand gloves kayo para hindi dumikit talaga sa kamay yung ating dough. Ayan. So, kulang pa siya. Nagdag pa tayo ng tubig. And ayan, okay na to sa akin, yung texture niya. Pero kung dry pa, of course, pwede ka pang magdagdag ng tubig. So, maganda na gradual lang talaga yung paglalagay ng water para kontrolado mo. Kasi, tingnan mo, diba to, sabi ko sa inyo, 2 cups yung ready ko na water, pero may natira pang konti. So, pwede naman na ilagay pa natin to. Pero, ano na siya, oh. Palambot na siya. So, ngayon ay i-form natin ito ng pabilog. Okay, gagamit ako ng 1/8 na cup. So, ito yung magiging pang measure natin kung gaano karami yung dough na ibibilog natin. Pwede naman 1 tablespoon lang. Pero ito kasi ay parang medyo lalakihan natin. Ayan. Wait. Okay. Ayan. Ayan. So, bilugin natin yan. Tapos, i-flatten natin. Okay. Ayan. Okay. And then, continuous lang yung ating pagbibilog. And, ayan. Eto na sila. Eto na yung na-press natin, nabilog natin. So, ngayon ay gawin natin yung ating coconut sauce. Ayan. So, eto yung ating gata. Okay. Tapos, maglagay tayo ng ating asukal. Meron tayong brown sugar. Ito ay light lang, pero mas maganda kung dark. Dahil maganda yung kulay ng sauce kapag dark yung gagamitin mo. Tapos, maglalagay ako ng muscovado sugar. So, optional naman si muscovado, pwede na brown sugar lahat ang ilalagay. Tapos, buksan natin yung apoy. Okay. At pakuluan natin ito. Ayan. So, mixin natin yan para matunaw yung ating sugar. Ayan, so kumukulo na siya. Ngayon ay ilagay na natin yung ating mga binilog na dough. Ayan. So, ngayon ay hahayaan natin ito na lumutang yung ating mga dough sa ibabaw. Kapag lumutang na yon, meaning ay luto na po siya.
Ayan. Tapos ay ilagay na din natin yung ating langka. So, ang ginamit ko lang ay minatamis na langka, pwede naman na fresh, at maglagay tayo ng sago. So, ito ay malalaki, pero gumamit nung maliliit. Oh. And again, hayaan natin ito until lumutang yung ating malagkit. And ayan na po, lumutang na sila. So, ngayon ay pwede natin ilagay sa mga container. Ayan, so ito yung magiging packaging natin. Pero pwede naman kahit anong container. So, ilan bang kasya dito? Tingnan natin ha. Ayan, so maglagay tayo ng isa. Oh my gosh. Okay. And then, lagay pa tayo ng isa pa. Ayan, isa pa. Tatlo. And then, apat. So, pwedeng 5. Pero gawin natin 4 na lang. Tapos, lagyan natin ng sabaw. O yung ating sauce. Ayan. Takpan. Pwede na natin ibenta. At ayan, eto na ang ating pasulbot. Ayan, so tikman na natin. Kuha tayo dito. Ooh. Ayan, no? Ayan. Tapos, kuha tayo ng sauce. Alam nyo, ang bango niya as in. Kaya maganda rin talaga na may langka yung ating pasulbot dahil, yun nga, ang bango niya. Tapos, syempre, nakakontribute din siya ng lasa. Ang bango. Ayan. Ayan siya. Kain tayo. Alam nyo, yung mismong pasulbot natin o yung ating palitaw ay wala siyang lasa. Diba? Dahil water and yung glutinous rice flour lang, diba? So, pwede din dagdagan mo ng konting asin or konting asukal. Pero, for me, yung coconut sauce kasi natin, malasa talaga. As in, nakakakilig, malinamnam. Alam mo yung nakagigil yung lasa. So, okay na sa akin na walang lasa si mismong glutinous rice. Dahil bawing-bawi dun sa sauce natin. Ang sarap talaga niya. Warm. Yung mga ganitong snack, perfect sa tag-ulan. Yung lasa ng gata, di ba napaka Pinoy na Pinoy ng dating. Tapos talagang, kasi siya, hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa iba. Latik sauce ba? Kasi yung ibang latik, yung parang bobo na gata, na kapag ininit mo ng matagal, magiging buo siya. Latik din tawag nila nun. Meron kasing latik na parang ganito. Latik sauce ba? Ako, ang tawag ko ay coconut sauce na lang. Pero yes, ang lambot ng ating pasulbot. Yeah. May isa pa tayong ginawa nito, yung masi sa latik. Yun naman ay may laman na mani. Kaya kung gusto nyo na ganun din, ilalagay ko sa description box yung recipe nun. Gusto ko rin yun. Yung paggawa ay napaka-pareho lang. Yun lang ay may palaman. Ito naman ay plain. And pwede mong gawing mataba. Kasi yung pasulbot talaga or yung, anong tawag nun? Patambol. Di ba makapal na parang mataba? Ganyan. Malalaki. Ito kasi ay ginawa lang natin na parang palitaw lang yung dating niya. Para hindi naman tayo mahirapan kung gusto nyo na, lalo na pang bahay lang, at kung gusto nyo na pang negosyo, pwedeng ganito. Lagay. Kung gusto nyo na ganon, makapal, nakita ko ang ginagawa nila, kukuha sila ng parang malaking dough nito, tapos titimbangin nila para siguro pare-pareho naman yung
sizes na niluluto. Tapos, hinahagis nila dun sa malaking kawa na may coconut sauce. And nga pala, sa paggawa naman ng coconut sauce, maraming paraan. Yung iba ay, una, kinakaramelize nila yung asukal. So, sa atin, hindi natin ginawa yun. Talagang mixan natin sila hanggang kumulo. So, pwedeng ganun din. May ibang lasa din yun. Yung kapag kinakaramelize mo yung asukal, tapos yung kulay din magiging darker, oo, pwedeng ganon. So, pwede din na maliliit yung gawin mo na size ng ating pasulbot or palitaw. Nakita ko yung pasulbot version na ganito, yung parang palitaw lang sa sa social media. Meron nagtitinda sa diba, sa divisory ng ganito. Tapos yung sago ata na gamit nila ay yung maliliit. So, pa rin ganun. Ang available kasi sa akin yung malalaki. Okay naman din. Tapos, hindi ko lang alam kung nilalagay sila ng langka. Actually, yun nga, ito ay optional lang. Pero masarap talaga kapag meron. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!